Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong mga maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan, Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa mga tatay na nandito, taas nga ang kamay. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Pakibati naman ninyo yung mga ama ninyo, o kaya yung mga tumayong ama sa inyo. Batiin nyo po ng Happy Father's Day. Sa mga nag-iisip maging tatay, pakinggan po ninyo ang ating pagninilay sa linggong ito. No, bago ka mag-isip na gusto mong magpamilya, na gusto mo nang maging ama, pag-isipan mo, pakinggan mo ang pagninilay natin sa araw na ito. At kung ikaw naman ay tatay na, makinig ka sa homily, makinig ka sa pagninilayan natin sa araw na ito. Okay ba yung mga tatay? Parang ayaw nyo na. Magandang paalalahanan tayo. Ano ba ang isang gampani ng ama? Nais kong simulan sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang guro na sa tuwing magtatanong siya sa klase, walang nagtataas ng kamay. Ba't ganon? No? Sa classroom, kapag nagsimula na ang klase, ang tahimik. Kapag tinatanong mo, hindi sumasagot. Pero kapag hindi mo tinatanong, palasagot. Hello? Kapag hindi klase, ang ingay-ingay. No? Kaya yung teacher na to, takang-taka. Bakit ba sa tuwing magtatanong daw siya sa klase, walang gustong sumagot? Kahit na sinasabi niya, sige, walang maling sagot. Di ba minsan gano'n naman, gusto mo lang marinig ang opinion ng estudyante. Gusto mo lang marinig kung paano mag-isip ang isang estudyante. Kaso, walang sumasagot. Napansin din ng guro na kapag nagtatanong siya kung sino ang gustong sumali sa mga school activities, mga program, no?
mga intermission number, no? Walang gustong mag-volunteer. Pero pagdating sa TikTok, no? Ang gagaling gumiling, akala mo mga bulating inasinan. Ano? No? Kahapon naglakad ako sa Luneta, no? Kada tingin ko sa mga sulok-sulok, no? May nagti-TikTok, no? At hindi nahihiya, no? Wala namang masama, pero nagtataka yung teacher, pag merong program at pinasasayaw, ayaw sumayaw. Walang gusto mag-volunteer. Kaya tinanong niya ang isang estudyante, bakit ba? Bakit ayaw niyo magtaas ng kamay? Bakit ayaw niyo mag-volunteer? Ano bang dahilan? Sabi ng estudyante, ang sagot sa kanyang teacher, kasi po natatakot. Ganyan ba kayo? Natatakot? Hello, tinatanong ko kayo, ba't ayaw niyo sumagot? Ha? Natatakot ba kayo sa akin? Ha? Hindi naman pala. Natatakot. No? Sabi ng teacher, saan kayo natatakot? Sabi ng estudyante, natatakot magkamali. Sinabi na nga, walang maling sagot. Natatakot mapahiya. Natatakot ma-reject. Natatakot sumubok. At kung ano-anong takot. Kayo, ano po ang inyong takot? Kaya isang araw, nangaral ang teacher tungkol sa takot. At ang sabi ng guro, ang takot ay ang bulong na maingay sa ating kalooban. Bulong na maingay sa ating kalooban. Bulong dahil ikaw lang ang nakakarinig. Maingay dahil malakas at paulit-ulit mo itong naririnig, paulit-ulit na sinasabi sa iyo. At kaloob-looban dahil ang nakakarinig ay ang iyong isip at ang puso. Yan ang takot. Yung takot na nagsasabing hindi mo kaya o mahina ka, di ba? Kaya ka lang naman natatakot, sumubok kasi may nagsasabi sa iyo, hindi mo kaya yan. Wag mong gawin yan, mahina ka. Hindi mo forte yan. Yan ang takot. Siya yung nagsasabing, nakakahiya. O yung nagsasabing, baka ka mapahiya. Ang takot ang nagsasabing, wag mong subukan. Wag mo nang ilaban. Yan yung takot. Takot ang nagsasabing, mahihirapan ka. Masasaktan ka. Wag mong ilaban. Yan yung boses na malakas na bulong. Pero dahil pinakikinggan, pinaniniwalaan, at sinusundan mo, kaya ito nagiging takot. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng takot ay nasa pakikinig, paniniwala, at pagsunod mo. Kung sinasabi sa iyong nakakahiya at pinaniwalaan mo, yan yung takot na nanalo sa iyo. Kung sinasabi sa iyo, hindi mo kaya, hindi ka magaling, at pinaniwalaan mo at sinunod mo, yan, nanalo ang takot sa iyo. Yun ang kapangyarihan ng takot Kapag pinaniwalaan, sinundan, at pinakinggan. Sino ba nagsasabing nakakahiya? Hello? O di ba yung nananakot? Sino ba nagsabing huwag mong subukan? Sino ba nagsabing hindi mo kaya? Mga kapatid, kaya naman ang ating mga pagbasa, tinuturuan tayo ng 3 salita na sasabihin natin tuwing tayo ay natatakot. Tandaan niyo po ito 3 salita. Kapag merong bumubulong-bulong sa tenga mo, kapag meron kang naririnig at nararamdaman na takot, sabihin mo ang 3 salitang ito. Una, manalig. Sabihin niyo nga po, hindi ka iiwan ng Diyos. Ito
ang ipinakita ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Ipinakita niya kung paano lumakas ang loob ni Jeremias sa kabila ng pag-atake sa kanya ng mga tao. At hindi lang basta mga tao, sabi sa ating unang pagbasa, maging ang kanyang matalik na kaibigan, inaatake siya, sinusuplong siya, at nais siyang dakipin. Anong dahilan? Dahil sa pagsasabi at pangangaral ng katotohanan. Di ba ganyan? Ganyan naman kapag ikaw ang nagsasabi ng totoo, tinatakot ka. Di ba? Huwag mo sabihin. Pag sinabi mo, sasabihin ko, pinadalan kita ng maleta. Di ba? Hindi ikaw naman, ay, wag na nga. Wag mo sasabihin. Ipadadampot kita. Di ba? O sa bahay na lang Di ba? Kapag nakita mo yung ate mo na nangupit, ano sasabihin? Wag mo sasabihin, ha? Di ba? Ganyan ang gumagawa ng masama. Magaling manakot. Kung sino pa ang masama, siyang nananakot. At kung sino ang matuwid, siya ang takot. Ba't ganon? Kaya nga ang pinapaalala ng ating unang pagbasa, manalig. Hindi ka iiwan ng Diyos. Pero hindi natin masisi. Sino ba naman ang hindi matatakot sa mga masasamang pwedeng mangyari sa'yo? Lalo na kung nagsasabi ka ng totoo. Kaya nga yung iba, anong gagawin? Magsisinungaling, babaliktad, at mananahimik. Dahil lang sa takot. Pero ang pinapaalala at tinuturo ni Jeremias, manalig. Hindi ka iiwan ng Diyos. Yan ang una. Kapag ikaw ay natatakot, sabi mo sa sarili mo, manalig. Hindi ka iiwan ng Diyos. Pangalawang salitang sasabihin kapag ikaw ay natatakot, magdiwang. Sabihin nga po ninyo, may grasya ang Diyos. Magdiwang, may grasya ang Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, ipinagkumpara ni San Pablo si Adan at si Jesus. Kilala niyo po si Adan? Anong nagawa ni Adan? Kumain ng mansanas. Si Adan, siya ang nagdala ng kasalanan sa mundo. Samantalang si Jesus, siya ang nagdala ng kaligtasan sa mundo. Nang dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan. Pero nang dahil kay Jesus, nagkaroon ng kaligtasan. Yan ang tinatawag na grasya ng Diyos. Sabi nga po ninyo, grasya. Grasya, yung binibigay kahit hindi mo karapat-dapat. Yun yung grasya. Yung ikaw yung nagkamali, ikaw yung nagkasala, ikaw yung nanghina, ikaw yung nagkulang, pero ang Diyos pa rin ang nagligtas. Ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Ang Diyos pa rin ang nagpuno. Yan yung kaligtasan na sinasabi. Grasya ng Diyos. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ng Diyos, kasalanan mo Kaya ka mahirap. Kasi waldas ka. Kasalanan mo Kaya wala ka ngayong pambayad ng kuryente kasi sinugal mo. Kasalanan mo Kaya ang gulo ng pamilya kasi nangaliwa ka. Pero sa kabila ng lahat ng to, kahit tayo ang gumawa, ang Diyos pa rin ang nagsalba. Grasya ng Diyos. Kaya nga nasasabi natin, paano natin nararaos ang buhay? Sa grasya na lang ng Diyos. Kasi sa totoo lang, madalas pabaya tayo No? Diyan na lang magdadrive ka dito, magdadrive ka, lalabas ka lang dyan sa rekto. Hindi ba? No? Makakita lang ng kaunting puwang o butas yung motor, isisiksik. Pag nabangga, aray ko, kamot na lang ng ulo, di ba? Makikiusap, no? Hindi mo na nga mapagbayad di ba? Parang, yung gano'n, yung kapabayaan ng gano'n,
Pero sa huli, sige na lang. No? Sige na lang. No? Parang ganyan yung Diyos. Kasalanan natin, pero ang Diyos, sige na lang. Ako nang bahala. Oo na, sige na. Aayusin ko na. Mailigtas ka lang. Ha? Kaya sa buhay, hindi dapat tayo natatakot. Hindi dapat tayo natatakot magkamali. Ulitin ko po, iba ang magkamali sa gumawa ng mali. Yung nagkamali, hindi mo alam. Hindi mo sinasadya. Nagkamali ka eh. Pero yung gumawa ka ng mali, alam mo. Pero ginawa mo pa din. Yung nagsugal ka, nagkamali o gumawa ng mali? Oh, galing, very good. Yung nangaliwa ka, nagkamali o gumawa ng mali? Ang very good, ang pa-perfect. Parang hindi nagkakamali itong mga to ha? 'Di ba? Yung nangutang ka at hindi ka nagbayad, nagkamali, gumawa ng mali. Malinaw Malinaw. Mali yun. Pero yung nagkamali ka, no? Yung hindi mo alam ang sagot eh. 'Di ba? Yun lang akala mong tamang sagot, pero mali pala, nagkamali ka. Nagkamali ka. Kaya huwag ka matakot sumagot. Huwag ka matakot sumubok. Hindi mo naman alam eh kung papalpak eh. 'Di ba? Huwag ka matakot magsimula. Marami natatakot kasi ayaw gumawa ng mali. Okay yun. Pero yung nagkamali ka, hindi mo naman sinasadya eh. 'Di ba? Kaya sige na, simulan mo na yung negosyo na yan. Sige na, mag-apply ka na. No? Sige na, ilaban mo na. No? Kasi hindi mo naman alam. Pero kung ikaw ay nagkamali, may Diyos naman na magtatama at magliligtas. Dahil may grasya ang Diyos. Ang paalala, magdiwang. Pangatlong salitang sasabihin kapag tayo'y natatakot, magpakatatag. Sabihin nyo nga, dahil mahalaga ka sa Diyos. Review nga muna tayo. Ano yung una? Manalig. Hindi ka iiwan ng Diyos. Pangalawa, may grasya ang Diyos. Pangatlo, mahalaga ka sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, ipinapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang natatago na di malalantad. At walang nalilihim na di mabubunyag. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ito ang madalas nating kinatatakutan. Ang magsiwalat ng kasamaan, ang maglantad ng kasalanan. Kinakakatakutan din natin ang mga taong may impluwensya. Hindi ba? Kaya nga kapalit ng takot, tayo'y magtatago at mananahimik. Hindi na makikialam at mawawalan na ng malasakit. Imagine ninyo. No? Imagine ninyo, kapag ang tao, lahat takot, wala nang nagsasabi ng totoo, wala nang naglalantad ng nagawang kasalanan at kasamaan, anong mangyayari sa ating mundo? Alala ko yung nanay ko, pag ako'y nag-homily tungkol sa pagnanakaw, kapag ako'y nag-homily tungkol sa mga katiwalian, lagi sasabi nanay ko, anak, maghinay-hinay ka. No? Lalo na nung kasagsagan ng pinapatay yung mga pare. No? Sabi nanay ko, anak, maghinay-hinay ka. Baka patayin ka. Sabi ko sa nanay ko, ma, ganun talaga eh. Mas nakakatakot yung hindi tayo nagsasalita. Yung walang naririnig sa atin. Dahil sa huli, patay din tayo. Diba? Kala mo ba mabubuhay ka? Wala. Patay din tayo. Kailangan lang talaga may magsalita. Kaya nga ang paalala, magpakatatag. Mahalaga tayo sa Diyos. Naalala ko po,
isang beses lang ako natakot buong buhay ko, no? Hindi ko nga alam hindi ako matatakutin, no? Hindi ako matatakutin kasi lagi iniisip ko muna ang isang bagay bago ko gagawin, no? Bago mangyari, isipin ko muna mabuti, no? Palaisip kasi ako no? Pero isang beses lang ako natakot. Natakot ako noong gabing bago ako ordinahan. No, nakwento ko na yata ito. Pero yun yung natakot ako ng sobra. Gabing bago ako ordinahan maging deacon. Kasi sa gabi na yun, doon ka pipirma ng parang kontrata. No? Sabihin ko na lang kontrata. No? At doon ka mangangako na hindi ka na mag-aasawa. No? Nung gabi na yon, hindi ako lumabas ng kwarto. No? Hinahanap ako ng mga seminarista. Sabi, asa na si Danichi? No? Hindi tayo makapagsimula. Kasi merong liturgy muna yon bago ka pipirma. No? Kasi hindi na magpipirmahan kinabukasan. No? Hindi ako lumalabas ng kwarto kasi natatakot ako. Sabi ko, kaya ko ba? No? Natatakot ako na, paano kung magkamali ako? Paano kung matukso ako? Paano kung mahulog, madapa ako? No? Parang sabi ko, teka muna. No? During that time, 30 years old pa lang ako noon. No? Kaya sabi ko, naku, baka marupok pa ako. No? Baka hindi ako sigurado sa sarili ko. No? At kinatok ako nung spiritual director ko. Sabi niya sa akin, Danichi, labas na. Sabi ko, Father, pwede bang pass muna? 1 year pa. Sabi niya, ano 1 year pa? No? Araw-araw mo nang dinadasal sa Diyos, lagi mong tanong, gusto mo bang akong gawing pare? Di ba yan ang tanong mo? Oo. O ito na yung sagot. Father, natatakot ako. Sabi ko, pwede ba wag na muna? Sabi niya, lumabas ka. May sasabihin ako sa'yo. Sabi niya sa akin, tandaan mo, may grasya ang Diyos. May grasya ang Diyos. 6 kaming pumasok, pinaalala niya, 1 ka na lang. Aayaw ka pa ba? Sagot na yan ng Diyos. Ayun, pumirma ako. Pumirma ako ng umiiyak. No? Pero sa awa ng Diyos, magsasampung taon na akong pare. No? Kahit papano naman, pinaninindigan ko pa din. No? Kaya mga tatay na nandito, yung mga hindi pa tatay, mag-isip-isip ka pa. Kung natatakot ka, dapat kang matakot. Kung wala kang takot, dapat kang matakot. Mas nakakatakot yung hindi na natatakot. At yung mga tatay na nandito, huwag matakot. Huwag matakot harapin ang pagiging ama. Sa inyo mananalig ang inyong anak. Sa inyo kakapit ang inyong anak. Magpakatatag. Para sa huli, makakapagdiwang. Mga kapatid, talagang may takot. Lahat tayo natatakot. At malakas ang bulong ng takot. Ngunit tandaan, magkakaroon lang ng kapangyarihan ang takot kung atin itong paniniwalaan at pakikinggan. Kaya, paalalahanan ng sarili tuwing natatakot, manalig, magdiwang, at magpakatatag. Amen? Amen.